Dahil dyan, mga kababayan, speaking of Nadia Montenegro na hulihang nagmariwana sa Senado, eto na, mga kababayan, nagpasa po ng resolution itong si Tito Soto. Ano nga bang ipinasang resolution ni Tito Soto, mga kababayan? Ito po, napakasimple lang naman na resolution nito, ang mag-random drug test. Random drug test sa Senado. Nako po, dapat lang naman. Dapat lang, kapag napagkaalaman na positibo sa droga, tanggalin sa serbisyo. Yan ang hamon ng mga DDS. Diba? Yan yung hamon ng mga Duterte, ni Baste, ni Pulong. Diba yan yung hamon ninyo? Ngayon, mag-random drug test kayo dyan. Bakit bago ninyo i-random drug test si Presidenteng Marcos, umpisahan ninyo sa mababa? Diba? Umpisahan nyo sa mga kagawad, chairman, Diyos mio Marimar. Ito na, mga kababayan. Tito Soto, magsasagawa ng random drug test sa Senado. Ito na, mga kababayan. Diyos ko, kung hindi pa dahil kay Nadia Montenegro. Senado ang pagkasagawa ng random drug testing matapos ang umano'y paggamit ng marijuana sa palikuran ng staff ni Senator Robin Hood Padilla. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert! Bakit hindi ito i-content ng mga DDS vlogger? Bakit ito i-content ng DZMM? Ngayon, bakit ang sabi nga, ang DZMM daw, hindi ina-accredit ng Vice President Office? Kasi daw, bias. Bakit ngayon si Tito Soto magpa-implement or random drug test sa Senado, hindi binalita ng mga DDS yan? Asaan yung SMNI? Asaan yung SMNI? Ba't hindi ninyo ito binalita na si Tito Sen magpa-random drug test sa Senado? Kung hindi pa dahil kay Nadia Montenegro ito, hindi magkakaganito. Ito, tuloy natin. Iminungkahi ni Senate Minority Leader Tito Soto III na muling ipatupad sa Senado ang random drug testing. Ipinatupad niya ito noong siya pa ang pinuno ng Senado ng 18th Congress kung saan 300 sa mga napiling masuri ay nagnegatibo sa paggamit ng iligal na droga at ang mga senador na voluntaryo sumailalim sa pagsusuri. Ginawa ng senador ang rekomendasyon kasunod ng investigasyon sa staff ni Senator Robin Hood Padilla na si Nadia Montenegro. Batay sa incident report mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms, may empleyadong nagduda kay Montenegro dahil siya lang umano ang lumabas mula sa ladies' room na pinagmulan ng amoy na kahalintulad ng marijuana. Itinanggi naman ito ni Montenegro at ipinaliwanag na vape lang ang laman ng kanyang bag. Ma'am Brenda, hello po. Ni Rudolph Philip Jurado, ang Chief of Staff ni Senator Padilla. Sa kabila nito ay pinagsusumite pa rin nila si Montenegro ng paliwanag sa loob ng 5 araw. Yan ang palitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Diba? Oo naman, Sir Michael, bakit hindi? Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, naalala ko yung matanda na nagnakaw ng mangga doon na isang Ilocano na kulong. Nagnakaw lang ng mangga. Pero ito, mga staff ng senador, mga putang ina, naamoy na lahat-lahat, nakita na lahat-lahat, pinapaliblang. Di ba? Ipa-random drug test nyo na kasi, mga kababayan. Lahatin nyo na. Umpisahan nyo sa kagawad, iski chairman, barangay kagawad, barangay chairman, city councilor, mayor, vice mayor, tapos governor, vice governor, congressman, tapos senador, pati na rin yung mga nasa Supreme Court, pati sa ombudsman. Kasi nga, di ba, random eh. Paano mo sasabihin random kung exempted yung iba? Di ba? Lahat na, hanggang sa kay PBBM, para malaman natin kung sino yung totoong bangag. Sino yung totoong adik. Diba? Yan ang mahirap kasi. Kapag kaibigan ninyo, kaalyado ninyo, kakampi ninyo, putang ina ninyo, kinakampihan ninyo. Pag kami nga ordinaryong Pilipino, mag-apply ng trabaho, di ba?
merong drug test, merong medical record. Tapos kayo mga putang ina ninyo, mga politiko, wala kayong ganon? 'Di ba? Samantalang kami nagkabilat-bilat, nagkautin-utin sa trabaho, ang sahod namin 500 to 600, 700 a day lang. Samantalang kayo, putang ina ninyo, in just 11 days, 125 million. Mamatay na lang kami sa buong buhay namin. Hindi kami magkakamilyon. Hindi kami kukuha ng ganyan kalaki. 'Di ba? Pero kayo, putang ina ninyo, wala kayong ganyan-ganyan. Wala ko pinangalanan, ha? Bato-bato sa langit, matamaan sa pool. Na, kapag kami ordinaryong tao, nasasahuran lang ng 500, 600, 700 a day, ang dami ninyong requirements. Meron pang SS, Pag-ibig, PhilHealth, mga putang ina nyo. Na? Tapos kayo mga putang ina ninyo, hindi kayo magpapadrug test. Tapos yung nanakawin ninyo, magkamilyon man kami, iedad pa kami ng 30 anyos. Kayo putang ina ninyo, kahit 80 anyos na kayo, billion ba yung kita ninyo sa pagnanakaw ninyo sa pera ng bayan? Diba? Tandaan nyo yan. Tapos yung requirements na napakarami sa amin bago kami makapagtrabaho, kasi ang taas ng standard ng mga employer sa Pilipinas. Biruin mo, mag-sales lady ka lang, kailangan meron kang degree. Saan ka nakakita niyan? Magpa-fast food crew ka lang, maglilinis ka lang ng lamesa, kailangan college level ka. Utang inang yan. Magbantay ka lang sa 7-Eleven, kailangan may degree ka. Hindi ka pa mapopromote kung hindi ka nag-college. Pero yung mga politiko, putang ina, wala kang diploma, naging ano na. Diba? Di ba kayo nahihiya sa amin? Kami na nagpasahod sa inyo, ang hirap makapasok sa trabaho. Samantalang kayo kumukuha lang ng pasahod mula sa amin, na nakawin nyo pa, putang ina ninyo. Nakakatakbo kayong kongresista, mga dati kayong rebelde. Mga NPA, naging kongresista, naging senador, naging presidente, naging vice president, naging mayor, naging congressman. Samantalang kami mga normal na tao dito sa Pilipinas, isang kahig, isang tuka, putang ina, ang daming requirements para magkapagtrabaho. Kukuha ka nga lang ng passport, putang ina, ang haba ng pila. Pero pag artista, pag politician, may mga VIP pang nalalaman. Putang ina ninyo. Kaya nga, kung pwede nga lang, hindi magbayad ng tax eh. Kaso lang, wala kang takas eh. Kasi ultimo bigas, may tax. Kung ako lang tutuusin, gagawa ako ng grupo. Kung merong Magdalo, merong PDP Laban, gusto kong gumawa ng grupo na hindi magbayad ng tax. Kasi bakit kami magbabayad ng tax kung binababoy lang din naman ng mga politician yung tax na binabayad namin? Putang ina, tignan nyo yung flood control project, saan galing yung pondo niyan? Di ba sa tax namin? Pero tignan ninyo, may nangyari ba sa flood control? Tignan nyo yung flood control ng St. Timothy. Tignan nyo yung flood control ng whatsoever dyan, 10 top contractor dyan sa flood control na yan. Anong nangyari? Puro palpak, di ba? Ang hirap sa inyo eh. Kami, mamamatay na lang kami bago magkamilyon, pero putang ina, kayo. Nakatungtong lang kayo dyan, hindi pa tapos termino. 2 taon pa lang panunungkulan nyo, milyon-milyon na yung nilulustay ninyo. Ang puputang ina tong mga to. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, nakakawalang gana, rumispeto sa mga politician eh. Bakit? Halos majority sa lahat ng politician sa Pilipinas, puro palpak. Diba? Sabihin niyo sa akin, sinong politician walang issue? Wala, di ba? Lahat may issue. Ay, Diyos mio, Marimar. Puro kawatan lahat. Lahat may issue. Walang exempted. Hanggang sa presidente, may issue pa rin. Sabi ko sa inyo, kung pwede nga lang hindi bumoto, ay hindi na ako buboto eh. Kung pwede nga lang
hindi magbayad ng tax, hindi na ako magbayad ng tax eh. Yeah? Paano ka makaiwas magbayad ng tax? Kung bibili ka nga lang ng bigas, may tax na. Yeah? Tingnan ninyo. Bibili ka nga lang candy, may tax na. Makaiwas ka pa ba? Bibili ka soft drinks, may tax. Kahit anong klaseng bibilhin mo, ultimo ballpen, may tax. Ultimo papel, may tax. Paano ka iiwas na hindi magbayad ng tax? Pero pag tayo ng Pilipino ang hihingi ng transparency, putang ina, ang daming palusot. Sandamakmak na abogado ang isasampal sa'yo. Wala ka kalaban-laban eh. Kita ninyo, mga kababayan? Nakakaputang ina talaga eh. Pwede kang maghimok. Lahat ng mga kababayan nanood sa akin, 2,000 plus, huwag kayo magbayad ng tax. Paano hindi ka makapagbayad? Ibibili ka nga lang isang kilong bigas, may tax na. Tapos pag manghingi ka ng transparency, kung saan napunta yung tax mo, putang ina, bagsakan ka 16 na abogado, hindi ka nasagutin. Bakit? Nakakagalit eh. Sino pa sasagot sa 16 na abogado kalaban mo? Kahit mali, magiging tama. Yeah? Kahit saan ka pupunta sa Pilipinas, kahit bibili ka nga lang ng toothpick, may tax na. Yeah. Diyos ko, nako, Sir Michael Villarin, hindi po nakakasama na manawagan ka huwag magbayad ng tax kasi araw-araw po tayo kumakain. Hindi lang tayo makabayad ng tax kung hindi ka kumakain. Ultimo nga, tuyo may tax. Ultimo nga, magic sarap may tax. Paano ka hindi magbayad? Kung hindi ka naman gagastos, mamamatay ka naman. Yeah. Kung hindi ka naman iinom, mamamatay ka naman. Kahit nga mag-wilga ako dito, sisigaw-sigaw ako, huwag kayo magbayad ng tax. Putang ina, araw-araw ka kumakain. Yeah. Nakakabayad ka pa rin ng tax. Tapos ngayon, wala kang takas kasi lahat may tax. Tapos ngayon, pag manghingi ka transparency, putang ina, ang daming abogado ibalandra sa'yo. Wala kang kalaban-laban. Kaya nga, isa lang ang masasabi ko. Sa sunod eleksyon, alam nyo na, lahat na may mga posisyon ngayon, wag nyo nang iboto yan. Yan lang ang solusyon. Lahat ng nasa posisyon ngayong nakaupo sa gobyerno, wag nyo nang iboto yan kung gusto nyo ng pagbabago. Yeah? Lahat ngayon, lahat kung sino yung nasa gobyerno ngayon, lahat yan wag yung iboto. Palitan ninyo lahat. Kung gusto nyo ng pagbabago, palitan ninyo lahat. Mag-charter change na kayo. Yeah? Eto. Yung sunod, mga kababayan, buko dyan kay Tito Sen na magpa-random drug test. Dahil dyan sa Nadia Montenegro marijuana issue.